Kaibigan, sa Pilipinas po sa ngayon ay talagang usong-uso yung tinatawag na tanim ng mga testigo. At usong-uso rin yung pagbabali ng mga testimonya para lamang masilbisyuhan yung gusto nilang mangyari. Sa panahon po ngayon, maraming mga abogado na hindi ko alam kung nagsasabi na totoo o gumagawa ng mga kwento na kahit mali-mali, hindi ko alam kung nila ang mali na sinasabi na hindi. Pero sa susunod na natin pag-usapan yan. Sa ngayon po, ang pag-usapan natin ay mga pulis na wala malang incompetent, hindi ba alam ang trabaho nila? Kagaya na hindi nila alam kung alin ang testigo na paniwalaan, alin ang testigo na hindi paniwalaan. Sa larangan po ng mga testimonya sa mga krimen, may tinatawag po ng mga taong umamin. At kung ang mga umamin ay gagawa sila ng pag-aamin sa sinumpang salaysay na naaayon po sa konstitusyon, iyan ay tinatawag na extrajudicial confession. At para matanggap na ebidensya ang extrajudicial confession, ay kailangan merong abogado na magpapayo sa isang tao na mag-aamin. Number 2, kailangan pumirma din siya na hiwalay na pagpirma ng tinatawag na waiver sa kanyang right to remain silent na magsasalita na siya at isinasantabi niya na yung kanyang karapatang manahimik. At bawat tanong sa kanya, kailangan ginagiyahan siya, ginagabayan siya ng abogado, sa tabi ng abogado habang tinatanong siya sa tungkol sa bawat tanong patungkol sa kanyang pag-aamin. Dito po, ano naman ang tawag mo sa mga taong umamin kuno pero hindi naman nakasabi doon na sila ay pumatay? Kundi umamin lamang sila kuno, sumali sila kuno sa paglilinis ng krimen, ng lugar na kung saan nangyari krimen. Pag-aamin ba yan? Pinag-usapan itong pag-aamin sa krimen. Ngayon, suriin natin ang dalawang tinatawag na sinumpang salaysay ng pag-aamin na ginamit po ng Bulacan Provincial Police na para gagamiting ebidensya para mahuli yung anak ni Orlan Mauricio na Bulacan editor at para hanapin, hagilapin at hulihin si Orlan Mauricio na dahil po sa pagkamatay nung Staff Sergeant Rolando Kasaway na natagpuan ang kanyang katawan sa septic tank. Binaon sa septic tank. At na-discover ay noong January 31. Pinatay siya sa paunang report noong January 24. Base din ito sa CCTV na kung saan narinig sa CCTV na nakaharap ito sa mga driver ng tricycle nandoon sa terminal ng mga tricycle doon sa Barangay Buhon, Malolos City. Nakikita ron na habang nakaupo yung mga tricycle drivers na hihintay ng mga pasahero nila, may narinig na 6 na putok, pak, 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 pak. Tapos may kasunod pang putok, pak, pak. So, yan ang nangyari. Hindi nila nalaman kung sino pero nanggaling sa loob, sa likod ng bahay nangyari. Okay. So, ngayon, pagkatapos ng 28, ay may sumuko na pumatay. So, may sumuko na pumatay kuno, pero pag tinignan mo, wala naman siyang sinasabi na pumatay siya. Pero may kinuha pa sila 2 pang tao na ang pangalan ay Arvin Santos Santiago at ang isa ay si Jack Jack Kumboy na nagsasabi na umaamin silang 2 at sasabihin na kung anong ginawa nila sa krimen. Pero pag binasa natin, ipresenta ko sa inyong kanilang mga kuno pag-amin. Wala silang sinabi rito na nakita nga nila kung sino pumatay. In other words, walang pag-amin. Hindi mo matanggap na pag-amin yung isang bagay na nagkwento na hindi naman niya sinabi na gumawa siya ng krimen.
Tapos, ang sinabi lamang dito, parang inutusan siya na tinakot siya ng pumatay na kailangan linisan nila yung crime scene. Nakakahiya naman ito. Ganun na ba yung mga pulis natin sa ngayon? Hindi marunong mag-imbestiga? Ano ba yan, Colonel Garciliano, hepe ng Provincial Police? Nagpapagamit ka sa politiko na si Gob Daniel Fernando. Kasi kaaway na mortal ni Governor Daniel Fernando, yung newsman dyan sa Malolos, Bulacan, na ang pangalan ay si Orlan Mauricio. Si Orlan Mauricio po ay anak ng kapatid ni Attorney Batas Mauricio. Kaya nakalimutan natin yan ni Gobernador. Siyempre, pag inipit mo yung pamangkin, lalabas din dyan yung tito niya na abogado. Actually, abogado siya ni Ben Tolpo. So, ayan, baka sumali si Tolpo Justice dyan. So, anyway, ganito po, ipresenta ko sa inyo yung sinasabi na mga ebidensya na extrajudicial settlement of estate na naging basihan para hinuli nila yung anak ni Orlan Mauricio na si Oliver Paul Mauricio. Tandaan nyo, inaresto siya ay traita. Pero ipakita ko muna sa inyo yung ebidensya na inaresto siya. Ang ebidensya na inaresto si Oliver Paul Mauricio ay yung tumawag ang kanyang asawa sa kay Orlan Mauricio at na-record pa ni Orlan Mauricio ang tawag sa kanya. So ito ipi-play natin para marinig ninyo. So ito iparinig ko sa inyo ha. Sino po kayo? Teka lang po, sino po kayo? Sino? May mga katukto sa akin! Tinatakot po ako! Sandali lang po! Kuya! Bakit po? Kuya, bakit po kayo ganyan? Nasaan ka? Dito po kami dito sa ano? Nasa Benson po! Saan? Nasa Benson po! Dito sa Kalungkit po! Nasaan kayo? Nasa Benson po! Residential nyo? Po? Nasaan kayo? Sa residential po, sa may Kalungkit po. Residensya? Opo. Sino ang mga nandyan? Mga pulis daw po! Dito po kasi kinakot po kami! May baril po kayo, nakatakot po kami! Teka lang po, pwede tingnan mo po, huwag na po ako takutin! Tingnan ko lang po. Asan si Sample? Asan Sample? Sandali lang po, pwede ko po makakita yung ID. Tingnan ko po yung ID ko, matuwa po kasi ano po. Asan si Sample? Tingnan ko lang po kuya, kung sino kayo na ako, hindi po kayo lalaki. Kasama mo si Sample? Sandali lang po, tingnan ko po yung ID ko, higit po. Natatakot po ako sa inyo. Titignan ko lang po. Ano po ID nyo? Opo. Okay po, tingin ko yung ID. Ganun na lang po. Ganun na po yung ID kuya. Tingnan lang po. Taas nyo lang po. Taas nyo lang po. ID lang po. Pagbubukan po yung paper, patingin po yung ID. May mga tao po ako dito eh. May mga kasama po ako dito. Taas nyo lang po yung ID namin po. Titignan namin. Wala nga po eh. Bigla na lang nakakot po. Titignan ko lang po yung ID. Ayaw nyo lang po ito sa amin yung ID. Sino? Ay, pakita yung ID. Paano ko po malalaman? Kasama mo si Sample? Ito po kami sa... Kasama mo si Sample? Opo. Oh, sige. Saan kayo banda dyan sa residensya? Pupunta ako. Opo, sa may ano po? Sa Villares po. Sa may Villares po. Sa ano? Sa Kalumpit, no? Sa kanan, no? Kanan? Opo. Oh, sige. Okay. Sige, pupunta ako dyan. Sige po. Okay. Opo. Ayaw naman ito yung ID niya eh. Huwag mong papatingin. Opo, dito. Kasi pinakita hindi naman po pinatingin sa amin. Sino yung mga pulis? Taga saan yung mga pulis? Taga saan? Hindi ko po alam dito. Ayaw po nila ako sagutin. Nakakabisigaw lang po nila ako eh. Oh, wag kayo ano? Wala po ako ng maayos. Ano, pinasok kayo sa bahay? Kumakatok na lang po bigla eh. Huwag niyo Pinakita bubuksan. po yung isang kwarto. Huwag niyo bubuksan. Opo, ayaw po nila ipakita yung ID sa akin eh. Paano sila nakapasok dyan sa bahay? Tingnan lang po nila yung pintuan. Tingnan lang po nila yung pintuan. Tinira yung pinto. Oh, sige.
Yan. Yung babae na nagsasalita, yun yung manugang ni Orlan Mauricio. Yung nagsasalita si Orlan Mauricio. Ang petsa po nito ay January 30. Ulitin natin siguro, Play, para maintindihan natin. Ito ay tinawag ng kanyang manugang na babae na nagsusumbong na humingi ng tulong dahil pinasok ng pulis yung bahay nila doon sa Kalumpit, Bulacan. Yung sa La Residencia. At pinasok ng mga pulis na walang warrant of arrest. So, ganun kababoy. So, ibig sabihin po, merong violation of domicile na naganap na krimen sa ginawa nila. Maliban pa po sa illegal arrest na ginawa nila. Kasi wala silang warrant of arrest. At wala rin silang search warrant. So, illegal search din dagdag sa violation of domicile. Kapag ang pulis ang pumasok sa bahay mo na walang pahintulot, ang tawag dyan ay violation of domicile. Pero kapag hindi pulis o ordinary civilian, ang tawag dyan ay trespass to dwelling. Okay? Yan ang pagkakaiba ng trespass to dwelling at saka violation of domicile. Tapos may illegal arrest pa nangyari kasi inaresto nila. At pagkatapos niyan, pumasok sila, illegal search, nailabag nila ang search law. Na dapat bago ka pumasok sa pribadong lugar, dapat humingi ka muna ng search warrant mula sa korte. So ito po nangyaring ito. Pakinggan natin ulit. Yung babae, ito yung pamangkin ni, yung manugang ni Orlan Mauricio. Kasi yung lalaki marinig nyo sa Orlan Mauricio. Nang tumawag ito, nagkataon na ni-save ng cellphone ni Orlan Mauricio na Vivo. Ito. Sino po kayo? Teka lang po, sino po kayo? Sino? May mga katukto sa akin! Sinatakot mo ako! Sandali lang po! Kuya, bakit po? Kuya, bakit po kayo ganyan? Nasaan ka? Dito po kami dito sa ano? Nasa residential po. Saan? Sa residential po. Sinatakot po. Nasaan kayo? La Residencia. Residential po. Residential nyo? Pa? Nasaan kayo? Sala residential po sa may Kalumpit po. Residensya? Opo. Sino mga nandyan? Mga pulis daw po. Dito po, sinakot po kami. May baril po, sinakot po kami. Kaya po pwede tingnan ko, huwag na po takutin. Asan si Sampol? Asan si Sampol? Asan Sampol? Si Sampol ay yung anak ni Orlan. Hinuhuli. Gustong hulihin. Asan si Sampol? Asan si Sampol? Kasama mo si Sampol? May mga tao po ako dito eh. May mga kasama po ako. Dito taas na lang po yung ID. Promise po, titignan namin. Wala nga po eh. Bigla na lang nagkakaba to. Titignan ko lang po yung ID. Ayaw niyo lang po ipakita sa amin yung ID. Grabe mga pulis, no? Ayaw. Hindi napapakilala. Kasama mo si Sampol dyan? Kasama mo si Sampol? Opo. Oh, sige. Saan kayo banda dyan sa residensya? Pupunta ko. Opo, sa may ano po? Sa Villares po. Sa may Villares po. Sa ano? Sa Kalumpit, no? Sa kanan, no? Kanan? Opo. Oh, sige. Okay. Sige, pupunta ko dyan. Sige po. Okay. Opo. Ano naman ito yung ID niya eh? Huwag mong papatayin. Opo, dito. Kasi pinakita hindi naman po pinatingin sa amin. Sino yung mga pulis? Hindi Ano? ko alam. Taga saan yung mga pulis? Taga saan? Hindi ko po alam dito. Ayaw po nila ako sagutin. Nakatabi sigawan lang po nila ako eh. Oh, wag kayo, ano? Nagpapalitan po ako ng maayos. Ano, pinasok kayo sa bahay? Kumakas ko lang po bigla eh. Huwag niyo Pinasok bubuksan. ko yung isang kwarto. Huwag niyo bubuksan. Opo, ayaw po nila ipakita yung ID sa akin eh. Ano, paano sila nakapasok dyan sa bahay? Tinira po nila yung pintuan. Tinira yung pinto? Oh, sige. Grabe. Sige, sasabihin ko. Matatanggal to pagka-pulis mo ito. Pupunta ko dyan. Sige. Kuya! Ayan. Sumigaw na. Umiyak na lang yung kanyang manugang. Yan, namatay yung cellphone. So,
Nakita niyo kung gaano kalupit itong mga pulis nito kapag nagtatrabaho para sa politiko. Gusto na hulihin yung tao, petsa 30 yun. Ngayon, para patunayan ko sa inyo, petsa 30 yun, ipakita ko sa inyo po yung mga ebidensya. Ito po, nakatagilid lang ang kwan, yung statement, pero at least mababasa naman natin. O, yan po, makita mo, sulat ito ni Orlan Mauricio. Pumunta siya sa police station sa Kalumpit, Bulacan. January 30, 2026, alas 11:58 ng hapon, gabi. For blatter, purpose to report incident hindi ko mabasa ang sulat niya. Inside La Residencia Subdivision. Pio Kalumpit sa barangay ata to. So where the girlfriend of my son, Sharon, reported to me and asked my help because their house was broken and was broken by unknown persons and destroyed the lock and gained entry into their house. Tapos sabi niya, Tito, tumawag daw ang kanyang girlfriend ng kanyang anak. Tito, pinasok po ang bahay, pinasok po kami. Ang pulis daw, sinira po ang pinto. Tapos pagka hindi ko mabasa. Pagka pumiyok po kami. Pagkapasok sa kwarto ito, help. So ibig sabihin narinig niyo rin kanina. So yan po yung pruweba. Ngayon tingnan natin itong pulis na ang gumagawa ng blatter and desk sergeant sa Kalumpit Police. Yan pong tumanggap ng blatter. So, yan po ang pruweba na kung saan ay totoo yung sinasabi na may pumasok na pulis, walang warrant of arrest, at hinuli lamang yung anak ni Orlan Mauricio. So, that is a crime of, number 1, violation of domicile. Ilan ang parusa? Ilang taon bang parusa na violation of domicile? Kapag nag-trespass ay mga pulis, violation of domicile pang tawag. Prison correctional in its minimum. So, night time nangyari, qualified. So, magiging tataas ng by 1 degree. So, accessory penalty nito ay removal from service. Ganun ang nangyari. So, may illegal arrest pa nangyari kasi wala silang
warrant of arrest. At yung pag-aresto ay wala na, lampas na. That was 30th. Nangyari yung krimen, 24th. So, hindi na pwede yung hot pursuit arrest. Hindi na pwede yung hot pursuit arrest. So, next is, basahin natin po yung mga ginamit na testimonya. Ito pala yung anak ni Kwan. Ito yung anak ni Orlan Mauricio. Ito si Oliver Paul. I-Kwan ko. Ito po yung anak niya. Yan, umiiyak. Nasa police station. Matapos siya maaresto. Yan, may mga kwan siya, may mga bugbog siya. Yan, sa paa, may mga sugat. Yan. Tapos, nagpalabas ng sulat, kinuna ng litrato, pinadala kay Orlan Mauricio. Sulat ng kanyang anak, pinicturan lang. So, sabi niya, padala niya sa kanyang girlfriend, love urgent. Merong usap-usapan dito na baka dalhin kami lahat sa Nueva Ecija. Kay Sir Bruno. Baka tadtarin salvage kami din pakisabi kay attorney at mga, so yan ang hindi walang karugtong na kung ano sinabi. So after all, pinakita ko lang sa inyo yung hinuli na anak niya. Yan yung narinig nyo kanina. So ngayon, ito na, basahin na natin ngayon yung una, affidavit ng Nick James Kumboy na tanim witness na una. Basahin natin. So, sinabi dito, Ginoong Nick James, ngayon, sabi niya, ito, extrajudicial confession ito. Ito ay magpapatunay na ako, si Nick James Kumboy, ay nagpaliwanagan ng aking mga karapatan. Okay, wala yan. Punta na tayo ngayon sa next page. So, itong second page. Ang abogado na pumirma sa kanya ay taga-Pau ata to, si Attorney Erica Lidisi Humakio. Tanong, maaari bang ibigay? Okay, saan tayo sa punto na yun? O, tanong, ano ba ang nangyari? Nais mong aminin? Ito sagot. Sagot, noong hating gabi ng ika-23 ng Enero 2026, habang nag-i-scatter ako. I-scatter ba yung laro sa kwan? Sa online ng mga bingo. At naglalaro ng baraha. Nag-inuman po sina alias Igoy, Julian Salamat, alias Mon, Oliver Paul Mauricio E. de la Cruz, alias Sampol, at Mark Baloyot, J. Mark Baloyot, sa likod ng bahay ni Oliver Paul Mauricio E. de la Cruz, alias Sampol. Sinabi ni Julian Salamat, alias Mon, kay Igoy, na tinik na raw si Sir Kasaway, kaya kailangan nang tapusin. So, ibig sabihin, yung pulis na to si Sergeant Kasaway ay maaring hinuhuli sila lagi at tinik na sa kanila. O di kaya, maaring kasabwat din na may double cross nangyari. So, sabi no sa suggestion ko no ni Julian Salamat na patayin lang si Kasaway, ay sumagot na yung Igoy na bahala ka pre.
mag-alas 2 na madaling araw, umuwi na po ako sa aking bahay. Ibig sabihin, yung testigo na ito na si Jack, anong pangalan ni Jack? Jack James Comboy, ay wala siyang nakitang patayan. Umuwi na siya alas 2 na madaling araw. Kinabukasan, sabi niya, di sumagot siya, bahala ka, tapos madaling araw yon, umuwi na daw siya ng kanyang bahay. Kinabukasan, 24, ay kumulang alauna ng hapon, pumunta na naman daw siya, pinuntahan daw siya ng isang alias Jex sa kanyang bahay sa barangay Muhon, City of Malolos, Bulacan. Sinabi daw sa kanya na tinatawag daw siya ni Sir Kasaway para dalhin ang kanyang bibi sa Felicissima, barangay Muhon, City of Malolos, Bulacan, dahil birthday daw po niya. Ang bibi, ito yung pato na kakatayin nata. So, tanong, sige, pakisalaysay mo ang mga tanong ng pulis sa kanya. Pakisalaysay mo ang napangyari tungkol dito. Sagot naman ni Jack James Comboy. Tanong, sige, pagdating ko po sa Felicissima, tinawag po ako ni Sir Julian Salamat, alias Mon, at pinapapunta sa kusina ni Oliver Paul Mauricio E. de la Cruz, alias Sampol, upang tulungan si Egoy maglinis. Ano yung maglinis? So, doon ko po nakita si Egoy na naglilinis. Okay? Next page. Tingnan natin next page kung anong nililinis. Ito. Naglilinis ng nagkakalat na dugo. Habang naglilinis po kami ni Egoy, sinabi ni Sir Julian Salamat na tinapos na raw niya si Sir Kasaway. Meron bang magsasabi na kriminal magkikwento na siya pumatay? Eh di nakukulong siya. Ibig sabihin dito pa lang na punto na to, hindi mo na kapanipaniwalaan yung sinasabi ni Nick James Comboy. At hindi mo rin kapanipaniwalaan sapagkat sinabi niya na wala siya, dumating na siya, patay na. Wala siyang kinalaman. Yan lang gusto niya sabihin. So hindi ito pwede matanggap na tinatawag na extrajudicial confession. So habang naglilinis mo kami ni Egoy, sinabi ni Sir Julian Salamat na tinapos na raw niya si Sir Kasaway habang pinupulot niya ang mga basyo ng bala. Si Oliver Paul Mauricio ay de la Cruz, alias Sampol naman, ay nakaupo lamang sa kubo at nanonood sa amin. Andun daw yung anak ni Orlan Mauricio. Nanonood lang sa kanila daw habang naglilinis sila. Habang naglilinis po ako ng dugo, nakita ko rin po si Sir Julian Salamat, alias Mon, na isasalamat yung tinuturo na bumaril na pumunta sa septic tank. Kinuha ang baril at pera ni Kasaway at hinugasan ang baril dahil nabasa ito sa tubig ng septic tank. Matapos namin malinis ang lugar, hindi muna ako pinauwi ni Julian Salamat, alias Mon. Nang mapansin kong nakatulog na siya sa kubo, umuwi na po ako. Nako. Naniniwala kayo sa kwentong yan? O hanggang dyan lang po sinabi. Mismo si Nick James ay nagsasabi na wala siya nakitang pagpatay na nangyari. Hindi niya alam kung sino pumatay at sino pinatay. So nakita niyo ba yan? Yan ang tanim witness ng pulis. Bakit mo tinanggap yan? Hindi naman yan pag-amin. Anong klase itong pulis ito Okay. May gunfire siya. May ipakita ko sana. Balita na pong gunfire. Naipalabas ko na kanina sa isang vlog ko kanina. Tapos sabi ni Elmer Clente, sa ganitong paraan, Dr. Toto, ginawa ng mga pulis, paano kung walang pakialam ang OIC nila, saan hingin ang tulong? Yun. Tapos, Heber Hermoa, dapat kay Marcolita firing squad sa Kalayaan Island. Bakit napasok si Marcolita rito? Hindi naman siya ang topic, Heber. Huwag iwasan natin magkwento ng mga topic na wala sa istorya natin.
So, ganun, tingnan naman natin po ngayon ang pag-aamin ko ng isa pang testigo. Pangalan ng isang testigo ay si Arvin Santos Santiago. Yan. Yan po, kay Arvin Santos Santiago. Ay, dali lang. Ano ba ito? Ito sabihin mo masita, ayaw mo ka, hindi rin nag-time ko yan. Dali lang. Medyo nagkagulo-gulo itong ano ko. Kami ang dami ni Jaro. Meron isang nangyari. Ulitin natin dito. Dito tayo kukuha. Ito ha. Dito natin sa pangalawang affidavit. Ito pa yung pangalawang affidavit. Si Arvin Jan Santos Santiago. So, tingnan natin. Next page. Ito naman sinabi niya. Tanong, ano ang sumunod? Di ba yun? Page 1 of 3. Page 3 of 3. Yan, page 2. Ito po, nakalagay. Tanong, maaari bang ibigay mo sa amin ang iyong buong pangalan? Ang pangalan ko po ay Arvin Santos Santiago. Okay, dito tayo sa tanong. Bago pumalaot ang magsalaysay mo, naayos naming malaman kung alam mo ang epekto. Okay lang, dito tayo sa ikaw ba pinilit? Hindi. Di ka tanong. Sige, ikwento mo ang pangyaring ito. Sagot, nagtatalop po ako ng kamote para sa niluluto kong nang napagkwentuhan po kami nila ni Sermon at alias Igoy maya po. So, tingnan natin anong pizza ito siya sabi niya.
So walang binanggit kung saan siya at anong petsa itong kinikwento niya. So sabi niya lang ay nagtatalop po ako ng kamuti, nagbabalat para sa niluluto ko nagkikwentuhan po kami nila ni Sermon. Sermon ito si Kwan, si Salamat at alias si Igoy. Maya-maya po lumabas si alias si Igoy at pumasok naman si Sir Kasaway sa likod ng pinto ng kusina. Ibig sabihin, nandun siya sa crime scene. Nagtatanong po siya kung ano po ang niluluto ko. Sinagot ko po siya na nilaga po. Sabay tumalikod po ako. Pagtalikod ko po, nakarinig po ako ng dalawang kasa. Lumingon at narinig ko po si Sir Kasaway na nagtatanong kay Julian Salamat. So nilagay niya si Julian Salamat ang bumabaril. Alias Bon, bakit? Sabay tangka niyang pagbunot din ng kanyang baril. Ngunit nakita ko si Julian Salamat alias Mon at tinutok po niya yung baril niya sa sentido ni Sir Kasaway. Sabay binaril ng magkailang beses at doon po ay bumagsak si Sir Kasaway. Tanong, ano pong ginagawa ng pagkatapos noon? Sagot, naglalakad po ako palabas ng kusina mula sa kabilang pinto. Ngunit nakarinig pa din po ako ng sunod-sunod na putok. Nang makarating po ako sa unahang pinto ng kusina, inabutan po ako ni Sir Mon. Julian Salamat. Pinasasarap po ang pinto at sinabihan ako na kalma ka lang. Huwag ka magsalita, tahimik lang. So yun ang sinasabi. So ngayon, pakinggan natin ang ang kasunod na sinabi niya. Tanong, ano ang sumunod na nangyari? Sagot ni Arvin Santos Santiago. Pagkatapos po noon, lumabas po ako ng bahay na nagkasunod po si Julian Salamat alias Mon sa aking likod. At naabutang nakatayo si alias Igoy na nakatayo sa garahe. Nag-usap po sila Igoy at si Julian Salamat na linisin, ibaon at ilibing na si Sir Kasaway. Tanong, ano ang ginawa nila pagkatapos mag-usap? Sagot, pumasok po sila alias Igoy at Julian Salamat alias Mon sa likod ng kusina at ako naman ay pumasok sa loob ng bahay ni Sampol. So, big sample, anak ni Orlan Mauricio, si Sampol. So, ibig sabihin, doon sila sa bahay ni Sampol nangyari pala ito. So, tanong, may nais ka pa bang idadagdag? Sagot, noong kinagabihan, tinawagan ako ni Oliver Pau, kagabi na ha. So, ibig sabihin, anong petsa to? Walang sinasabi ko anong petsa. Basta kinagabihan, tinawag daw si ni Oliver Paul Mauricio na anak ni Orlan Mauricio sa cellphone at sinabing kakausapin daw po namin yung daddy niya at ipalam kung ano po yung gagawin sa bangkay. Ano, mayroon pang gano'ng sitwasyon? Magkikwento kayo? Kung tumakbo na lang kayo. Na makausap po namin yung daddy niya na si Orlan Mauricio sa kanilang bahay, pinagalitan po kami at sinabing dapat sinabi mo sa amin kagad sa kanya. Baka daw po malaman ni Gob at madamay daw siya. Ano naman kwentong ito? Ang layo. Ibig sabihin, dapat ang konversasyon, kung totoo man yan, ang reaksyon dapat ni Orlan dyan. Kasi siyempre, sa kwento at sa kasi wala naman siya sa pangyayari. So dapat, ang gagawin niya, mag-react siya, ay dapat tumawag ng pulis. Ganun kaagad. Kasi unang-unang wala naman siya kasalanan. So, tapos sa kwento ni Arvin Santos na baka daw po malaman ni Gob, paano nang pumasok si Gobernador at madamay siya? Nagtatanong po si Oliver Paul Mauricio alias Sampol sa daddy niya na kung ano daw dapat gawin. Meron ba ganong sitwasyon? May patay? Alam mo may patay, magtatanong ka sa tatay mo. Sinagot po siya ni Orlan Mauricio na basta alisin daw po yung bangkay sa likod. Meron ba ganon? Grabe naman ang kwento to. Sinabi po ni Oliver Paul Mauricio na nakasimento na daw po yung bangkay sabay tumalikod na si Orlan Mauricio. Ganon ba? Meron bang tatay na ganon sa sagot? Hindi naman siya guilty. Wala naman sinabi ito na may papel siya sa pagpatay. So kinabukasan po ng hapon, ika-25 ng Enero, sabi sabihin 24 yun. Ako po ay pumunta sa bahay ni Oliver Paul. Alam mo na may patay doon, babalik-balik ka pa ron. Hindi nakakapaniwala yung sinasabi ng Arvin Santos Santiago. Kung totoo man to, dahil dapat tumakbo ka na kung may kasalanan ka. Ako po ay pumunta sa bahay ni Oliver Paul yung 25, kinabukasan. Alisa po para magpakain ng ibon. Akalain mo magpakain pa ng ibon na taso doon sa lugar kung saan may pinatay at alam niya may nakabaon na patay doon. May katulong ka ba?
Katulong ka ba ni Sampol? Hindi naman. So habang nagwawalis at nagdidilig ng halaman si Orlan Mauricio, meron bang Orlan Mauricio na alam mo may patay sa tabi mo, magdidinig-dinig ka ng halaman? Tapos may dumating na mga SWAT na pulis at kinausap daw siya ng SWAT na pulis at kung magpunta daw po doon si Sir Kasaway at kung nasaan si Sampol at sinagot daw siya ni Orlan Mauricio na hindi niya alam. Ladies and gentlemen, kahayupan itong kwentong ito. Hindi, sa akin po hindi ka panipaniwala. Aywan ko sa inyo. Sa akin po hindi ka panipaniwala ang kwentong yan. Yan po klase na talim witness na hindi mo pwede mapagkatiwalaan. Hindi mo pwedeng mabigyan ng kredibilidad ang kwento. Ay, nako. Ito po ang ebidensya na ang pulis ay pinaniwalaan pa ng pulis yun, ha? Ibig sabihin, pinaniwalaan ng pulis na in all parts of his story ng pangalawang testigo, wala siyang sinabi na kasama siya sa pagpatay. Actually, inosente siya kung totoo yung sinasabi niya. Wala siyang kinalaman sa pagpatay. So, hindi po pwede kayo mag-qualify na aamin kasi wala ka naman aminin. Hindi naman ikaw pumatay. Ito pong classic na ginagawa sa Pilipinas. Isa lang ehemplo yung nangyari sa Bulacan. Sa buong Pilipinas, ginagawa po yan. Lahat ng mga tanim na klase para lang makaperwisyo. Para makaganti. Heber Hermon, lahat ng senator, bigay sa kanila bitayan doon sa senador. Bakit naman, Hermoso, pakiusap naman. Yung topic mo ay out of the topic tayo. Please lang naman, huwag mo naman isama nito yung senador kasi pinag-usapan natin murder. Ha? Mamaya, hindi ko alam kung anong klaseng utak meron ka. Nagdududa tuloy ko sa iyo na isa kang bababang uri ang utak. Hanggang dyan na muna tayo, Mr. Orlan Mauricio. Magtago ka na muna. Total, wala ka namang warrant. Baka naman perwiswing pa ng mga pulis. So, saan ka ba ngayon? Tumawag ka, mamaya, interviewin kita kung okay ka na. Paki-share po, paki-like, at paki-subscribe. Para naman sa ngalan ng katarungan, halata na talaga na imbento ang akusasyon sa pag-akusa kay Orlan Mauricio, pati at paghuli sa kanyang anak ay walang basihan. Ladies and gentlemen, this is another case of injustice. Maraming salamat po. Tulungan niyo po ang bayan natin. Isumbong niyo po sila kung may makita kayong bagay na hindi ka nais-nais na nangyayari. Maraming salamat po. I'm calling on John Vic Remulla. Tingnan mo itong ginagawa ng pulis mo. Sloopy investigation work. Ay, nako.